Hey guys, good day. My name is Renz Testangales, BIS IT student. Hello guys, I'm James Alves, base IT student, and nandito po kami para i-install ang VirtualBox, tapos i-attach po namin ang Windows Server 2019. Install na po kami ng VirtualBox at saka Windows Server IS 2019. I-next mo? Lang. Okay. Tapos cancel. Oh. Yan po, nagra-running po ang aming system. Yan po ang introduction niya. Wait ka lang po ng konti. Yan. Yan po ay finished product na pag-install ng Windows Server 2019 through VirtualBox. Wait lang po yan, applying computer settings. Yan yung yan yung na install na server manager. Tapos click mo lang yan siya sa keyboard. Yan, insert, delete, host, delete. Yan, para makita mo yung password sa PC. So, i-click lang natin ang password. Yan. Yan po ang introduction yan sa server manager. Nagra-running. Yan, configure. As you can see po is nandito ang server manager. So, ang gagawin po natin is i-configure natin ang ating local server. Yan. Pero as is na po kasi na configure na po namin yan, lalagay na lang po namin yung screenshot nito sa pagkatapos ng mga video. So, yan po ang computer name namin. Yung domain name namin is gjalbes.net. Windows Defender public on, enable lahat. Yan. Sa baba, yan po lahat yung specs niya. Windows all servers. I-off natin. Then next naman is punta tayo sa may add roles and features. So dito mo makikita kung paano masimulan So first, before you begin, next, punta ka sa installation type, then server selection. Then, Ang server selection is 192.168 yung aming IP address. Then Next, server rules. Yan, ipang-active mo lang yan siya. Active Directory. DHCP server installed. DNS server. Tapos, features. NetFrame. Yan, i-click mo lang yan. Group tapos, policy management confirmation na yan siya. Tapos, result. Tapos, install. Yan, magra-run na yan siya. Yan na. Go. Sige, pagkatapos ay yan sa ADDS, yan po ang aming IP address, online performance counter started 2025. Yan yung mga successful na aming na-install sa ADDS. Okay na.
Next naman is DHCP. So, click natin, no? So, mga services, like, ito yung 192.168, yung IP address. Then, the events, server name. Okay na. Kaya na kayo ikaw. Yan, dito na po tayo sa DNS. Same pa rin is nilalagay pa rin dyan yung IP address namin 192.168.0.100. Yan, yung mga events nila, successful yan, running automatically. Best practice analyzer. Yan. Next is yung file storage. So, click lang natin. And yung mga servers. Volume, disk, storage. Ayang shares nila. Storage pools. Wala pa. Kana, muna mga shares. Wala pa. ISCSI. Then yung work folder, ito yung virtual disk, yung work folders. Okay na. Yan sa IIS po, sa last namin is same pa rin, ganun pa rin yung sa server. 192.168.0.100. Yan yung events. Yan, yung mga runnings pa rin. Process activation service. Running manual, automatic. Yan. At ito po yung successful na mga steps na nagawa namin sa server. Successful na po, as you can see po, green. So successful na yan siya sa ADDS, DHCP, green na siya, successful yan siya. DNS, file storage, at sa IIS. Yan po ang aming server manager dashboard. Okay na. Guys, ilalagay na po namin ang aming screenshot ng configuration sa server manager na aming ginawa kanina sa last part po ng ating video. Salamat.